Grabe tong ginawa kay Jason no? At talagang napakadaming mali na ginawa sa kanyang pagkaka-aresto. Hindi ko alam kung na-aresto ba o hinuli. Hindi ko, basta sila kanila na yan. Magkaiba daw meaning nung hinuli tsaka na-aresto But anyway, etong si Jason binababoy. Napakasama. Matanda na po ito si Jason Maraming ang nagsasabi na ngayon nakaposas ka, inaasma ka. Ngayon nakaposas ka, hindi ka makalakad. Ngayon nakaposas ka, may sakit ka. Alam nyo, matanda na po si Jason Igagaranti ko po sa inyo. Ito po, nakakasama ko po si Jason mahina po siya talaga. Okay? Hindi po siya umaarte. Sabi ko na nga ba, ganyan ang gagawin sa kanya. Sasabihin na umaarte lang si Jason Hindi totoo yan. Nakasama ko siya, maglalakad lang ng 200-300 meters. Nakakailang hinto kami. Hindi siya talaga makalakad ng malayo. At meron kaming show before sa Davao. Jason na po to, dapat sa gitna po nakaupo. Pinipili niya sa gilid. Bakit po? Kasi ubo ng ubo. Mapapansin nyo yan May proof po. Tingnan ninyo. Ubo siya ng ubo. Kahit naman doon sa aming mga interview sa kanya, ubo siya ng ubo. Hindi po arte yan. Igagaranti ko sa inyo. With proof po yan. Hindi umaarte yan si Jason na porket nahuli. Kunwari may sakit. Hindi. Bastos lang kayo talaga. Alam nyo ng matanda. Ang gaang-gaang ng kaso sa kanya. Animal kayo. Pahihirapan ninyo. Huhulihin ninyo. Thursday ng gabi dahil alam nyo, yung Lunes, walang opisina. Tapos Sabado, Linggo dyan siya. Yung karapatan niya na makapag-bail agad na abuso. Hindi po ganyan ang pag-interpret sa batas. Nawawala Ay nako, tingnan po natin to. Sa kasagsagan pa lang ng pag-aresto sa kanya ng NBI sa kanyang bahay sa Quezon City nitong Huwebes. Diyan pa lang bakit may media agad? Hanggang sa loob, ganyan ba talaga? O sabihin, hindi ko tsuli, ganyan naman talaga O sige, tandaan po natin private citizen si Jason Kung ano man ang pagkakasala ni Jason hindi naman dapat ganyan. Hindi ko po sinasabing mali si Jay. Pero just in case, for discussion purposes pala, kahit may kasalanan siya, hindi. Bakit may media agad? Alam nyo kung anong ginagawa nyong pambababoy kay Jason Mangyayari sa inyo yan. Halimbawa, kung sino may pakana nito, halimbawa lang ang may pakana nito si Bongbong Marcos. Tandaan nyo kung anong nangyayari ngayon kay Jason mangyayari sa'yo Bongbong Marcos. Example lang po yun, wag tanga magagalit na naman yung mga trolls Example lang po yan. Kunwari ang may pakana nito si Tambaluslos. Tandaan nyo yung ginagawa nyo kay Jason mangyayari sa inyo yan. Pag kayo pinusasan, bababuyin din kayo. Hindi po threat yan. Yan po ang tinatawag nating nakasulat. Whatever you sow, you will reap. Kung anong tinanim mo, aanihin mo. Kaya kung sino man may pakana nito. Halimbawa lang. Ito halimbawa lang Halimbawa lang po ito. Huwag kayong magagalit. Halimbawa yung asawa mo. Halimbawa lang yung asawa mo congressman o congresswoman or mayor or DPWH at may anomalyang maleta. May kinurakot na maleta 1 billion. Balang araw pupusasan din yan. At ganyan ipaparada. Yun dapat lang public official. Ito private citizen. Tingnan ninyo ginawa ninyo. Di ba? Anong klase yan? Ngayon, kung sinasabi nyo normal yan, sige. Sabi ko nga, kung anong tinanim nyo, anihin nyo. Kung normal yan, mangyayari sa inyo yan. Ganun lang naman kasimple yan Kung anong pambababoy ginagawa nyo, kung maganda yung ginagawa nyo kay Jason di maganda rin ang babalik sa inyo. Simple lang. Tama ba? O tama-tama? Ng gabi, kwenestyon na ni veteran broadcaster Jay Sonza ang nilalaman ng kanyang warrant of arrest. Tinignan namin kanina ng abogado, ang sabi, ang mga nakalagay, no bill required. Kaya so kung makita yung original. Pinaaresto siya ng Pasay Regional Trial Court sa mga kasong unlawful publication in relation to the Cybercrime Prevention Act na nag-ugat sa umano'y pagpapakalat niya ng peking medical records ni PBBM. Ayon sa kanyang legal counsel na si Attorney Mark Tolentino, inaalmahan nila ang nakasaad sa warrant na non-bailable ang mga kaso ng kanyang kliyente. Kwenestyon pati nito ang NBI sa mabilis na pag-aresto kay Sonza. Tila sinadya pa raw nitong arestuhin ang 71 anyos sa gabi mismo bago ang long weekend para hindi agad makapagpiyansa. Ang kaso, unlawful publication. When say unlawful publication, the penalty is only up to 6 months imprisonment. Kahit nagawin natin 6 years imprisonment yan, the case is appealable as a Unlawful publication, ang gaang-gaang. Gaganyanin po niyo yung matanda. matter of right. Ito namang NBI, kahit mga lawyers alam naman nila na highly legally questionable yung warrant of arrest, in-arrest pa rin nila yung matanda.
Oh, eksakto. Lawyers yung mga taga-NBI eh. Ako, I have nothing against sa mga NBI kasi maraming matitino dyan. Sa katunayan, ang balita ko dyan sa NBI, ayaw nila yung ginagawa ng kanilang itong si NBI director na si sino to? Basta ito yung tagalabas naman daw kasi yan kaya kinuha lang kaya iba ang diskarte. Nakita mo kung may Auntie Claire, ito yung Uncle Claire, di ba? Legally, abogado naman kayo eh. Alam nyo nang legally questionable yung warrant of arrest, ginawa nyo pa rin. Nila yung matanda. Gate pa ni Tolentino, dapat daw ay nilinaw ng NBI sa korte kung bakit non-bailable ang mga kaso. Pero sagot ni NBI Director Melvin Matibag, At the end of the day, it's the court who will decide kung may bail ba o wala. So kami, we cannot inquire on the court. All we have to do is to enforce it. Kailangan namin gawin yun eh. Marami naman tayong narinig na mayroong mga personalities na pag nabalita may warrant, nagtatago na. So hindi na natin mahanap, hindi na natin maaresto. sa ngayon nakatutok Wala pong question. Ito issue dito, no? Sinasabi, abogado kayo. Highly questionable, legally questionable na ang baba ng kaso tapos hinayaan nyo lang. Dapat in-inquire nyo sa korte. Ang sinasabi naman nitong si Matibag, hindi namin trabaho yun. Hindi namin pwedeng questionin yun. So kailangan namin arestuhin agad. Alam nyo na nga hindi mali yung hindi bailable. And in the first place, if you are in good faith, bakit hindi nyo hinuli ng umaga? O hinuli nyo ng Wednesday, Tuesday? Attorney Matibag, imposible namang hindi mo alam kung anong nangyayari dyan. Kung anong galawan niyang meron. Di ba? Yung hindi na nga available, questionable na, tapos yung oras pa ng pag-uuli ninyo, talagang ibababad ninyo. Sinadya ninyo, alam nyo ng matanda, asa ng puso ninyo. Tapos ang sasabihin nyo lang kasi pag nalamang may warrant, tumatakbo. Kaya nga nasa Manila yan eh. Kasi magpo-push siya ng bail. Bakit ichinempo? Yun lang na mausapin dito, asa ng puso ninyo? Huwag naman sana yung nangyari kay Jason sa mangyari sa inyo, mangyari sa asawa ninyo, mangyari sa anak ninyo. Di ba? Pwede naman, kung may problema siya, kung may kaso siya, edi ayusin. Bakit? Kaya nga alam mo, ako sa tingin ko ito napapanahon na magkaroon ng batas na sana ipagbawal yung yung paglabas ng warrant of arrest ng Biyernes o the day before a holiday. Kasi po, instead na inaayos po yung pag-aaresto, inaabuso yung batas. Chechempuhin talaga. O dapat ang paglabas lang ng warrant of arrest, kung ako pero wala naman akong planong maging mambabatas lalo ngayon. Pero halimbawa lang, ako congressman, isa yan sa ipapanukala. Yan ang napakalaking problema. Dapat ang warrant of arrest lalabas ng Tuesday. Pag bailable. Para may pagkakataon. Bailable eh. Ang baba nung batas, sasabihin nyo tatakas. Ba't ka tatakas? Magbe-bail ka lang. Anong logic yun? Anong klaseng logic coming from a lawyer? Hindi mo kailangan takasan kasi makakapag-bail ka nga. So dapat, pag bailable, hanggang Tuesday lang. Para may oras ka pa makapag-bail. Yung iba kasi, sinasadya. Wala silang pakialam kahit matanda. Walang puso. Sinasadya, gagawin pa over the weekend. O baka mamaya magkaroon kami ng warrant Chechempuhin din ng Biyernes. Sasabihin nyo, tsamba na naman. Sasabihin nyo, ginagawa lang ninyo trabaho ninyo. Manguhuli kayo Biyernes ng gabi. Baka sabihin nyo, nakatsamba ako. na raw ang kampo ni Sonza sa mga legal na hakbang na maaari nitong gawin para agad siyang makalaya. Kinilala naman ng Presidential Communications Office ang pagkakaso at pagkakaaresto sa veteran broadcaster. Ayon kay PCO Secretary Dave Gomez, sinasalamin nito ang kampanya ng administrasyon kontra sa umano'y online abuse. Tama ka. Sinasalamin nito ang legacy ni Bongbong Marcos. Isipin mo, ang unang nakukulong, ang unang binibigyan ng mugshot, yung nagsasalita laban sa gobyerno. Tanga ba kayo? Hindi nyo alam yon. Pero yung pinagbibintangan, may ebidensya na nahatira ng maleta hanggang ngayon laya. Asan ang hustisya sa Pilipinas? Sabi nyo may makukulong, hanggang ngayon wala. Laya yung mga mastermind. Pag hindi sang-ayon sa inyo. Samantalang, ang daming fake news ni Trillanes. Hindi nyo maganito. Dahil kakampi ninyo? Dahil himod puwet sa inyo? Hindi ko po pinagtatanggol si Sir Jay kahit kasama natin sa trabaho yan. Kung kailangan siyang parusahan siya. Sa tamang paraan. Hindi yung ganyan, no? Nambababoy pa kayo. Ang bihira itong mga to. Para sa agenda, Ito, pakita ko lang, itong pinost ni Atty. Baligod sa kanyang Facebook. Sabi niya, the cybercrime is not bailable under this warrant of arrest is highly irregular. Ba't yung ibang abogado alam to? Yung mga abogado sa
NBI hindi alam. And together with the timing of its release and implementation indicate an orchestrated move to deprive Mr. Sonsa of his right to immediately post bail. Highly questionable na yung no bail, pati yung timing. So, ibig sabihin, trinabaho talaga si Jay Sonsa. And at the same time, inalis sa kanya yung kanyang karapatan na makapag-bail agad. NBI, asa ng hustisya. Hindi ko po ulitin sinisisi ang NBI. Maraming matitino dyan. Kaya lang may bulok sa ibabaw. Hindi ko alam kung sino-sino ito. Sana naman maunawaan ninyo. Yung mga matitino ay ma-overcome yung mga bulok dyan. Nakikiusap lang po. Ha? Walang problemang managot sa batas. Padaanin natin sa due process. Ganun lang.